Lord. Salamat sa pagbabasag ng Diyos sa umagang ito. Tunay po that if we will only pause to think, we will be blessed with countless ways to thank. Amen? Kaya napakahalaga ng pananahimik, napakahalaga ng pagtigil. Ang lahat ay tumigil. Yan. Napakahalaga ng pagtigil. Napakahalaga, sabi ng isang kasabihan, na sinabi ko na rin, if we will only pause to think, then we will find cause to thank. Amen? Especially kapag tayo na nahimik sa presensya ng Diyos, pag tayo umiyak sa Panginoon upang tayo kanyang basagin, no, a broken spirit and a contrite heart, there dinadala tayo ng Diyos sa kaliwanagan at ipinakikita sa atin ng Diyos ang napakaraming mga bagay. Ang dami ko palang dapat ipagpasalamat sa Diyos. Amen? At yun ang ating naranasan ngayong umaga. Just this morning as we worship the Lord, nakita natin na talagang super blessed. No? Nawawala yung mga agam-agam, nawawala ang takot. Kaya wala nang gaganda pa sa presensya ng Diyos. Kaya hindi mo rin ma-blame si Psalmist David. Talagang araw-araw ang nais niya ay nasa presensya ng ating Panginoon. Na siya pong ginagawa natin sa tuwing tayo ay nasa panambahan corporately and of course individually sa ating mga bahay-bahay. Amen po ba? Lahat po ba'y nahipo ng Diyos sa ating pagsamba ngayong umaga? Maaari po ba nating palapakan minsan pa ang Panginoon? Hallelujah! We give you glory, Lord! We give you praise, Lord! Salamat sa iyong patuloy na pagbasag sa amin. Thank you, Father. Thank you, Lord. Amen. So, a blessed morning po. Alam kong pinagpala na tayo na Diyos sa pagsamba at patuloy pa tayong pagpalain ng Diyos as we listen to His Word. Kanina po at kagaya ng inyong usual practice, nakatabi po yung ating mga upuan. No? We put aside all the chairs to provide space para sa ating pagsamba. Because space is an important factor in performance. Although we're not performing, no? We're performing in one audience and that is God. No? During worship. Siya lang yung ating tinatanghal, siya lang yung ating pinagpapala. Kaya nga, we make sure that we are giving our best in making music sa Lord. Kasi we're offering it to no one, but we are offering to God. No, we are performing to God. At sabi ko nga, in every performance, we need space. Everybody say with me, space. Space is an important factor in performance or in any activity. No? Kaya nga yung mag-ama, tuwang-tuwa nung malipat sa Maninat na. No, dahil doon, you will not enjoy playing basketball, o kahit half court lang, kapag limited, ang hirap gumalaw. Baliwala, huwag ka na mag-basketball. No? Kaya yung mag-ama, tuwang-tuwa nung mapunta sa Maninat na. Because they have the luxury of space in Maninat na. Alam niyo naman kung gaano kalawak ang Maninat na. No? Sulit na sulit. Kasi nga, space matters in playing basketball. If you're planning to have a party, for example, and you want to use your garage, no, gusto mong gawin doon, aalisin mo muna lahat ng mga abubot mo doon. Kung may washing machine ka sa labas ng garage, kung meron kang mga lumang aparador, no, kung meron kang kalabaw na doon nakalagay, aalisin mo muna yung kalabaw, yung kabayo, no? You have to free the area to make the performance, to make the party possible. You have to create the space. In school, you cannot do a parade without space. Kung walang espasyo. Kaya natuwa ako kanina nung binanggit ni Ate Jemima kanina yung salita, nabanggit niya before the worship, in our call to worship, sabi niya, espasyo. Gusto kayo kasi we'll be talking about espasyo. We'll be talking about space this morning. Amen po? Any space per occasion, no? Kailangan mo talagang gumawa. Kailangan mong may tanggalin. Kailangan mong maglinis kung kinakailangan just so to provide the space. Alam niyo po ba that the greatest event, the greatest activity after salvation, after receiving Christ, is changing toward Christ-likeness. Everybody say with me, Christ-likeness. Yung pagiging kamukha, yung pagiging kawangis ng Panginoong Yesus. Doon tayo dapat lahat papunta. Kaya sabi ni Pablo, from glory to glory, He's changing me. Ano ang sabi ng Romans chapter 8, verse 29? For those God foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son. Sa Tagalog, para mas lalo nating manamnam. Alam na ng Diyos kung sino ang sa Kanya. Sabi doon, at ang mga ito, tayo na tumanggap kay Jesus, ay itinalaga niya, predestined. Although predestination is another topic, napaka-debatable ng topic na yan. Pero hindi yan ang focus natin. We're just talking about the goal, no? Yung Christ-likeness. Sabi niya, ang mga ito ay itinalaga niya, ano daw, na maging kawangis ng kanyang anak na si Jesus. Lahat tayo dapat doon papunta. That's our destination. That's our goal, to be like Christ.
Christ-likeness, yung pagiging kamukha. Kaya dapat habang tumatagal ka sa loob ng iglesia, habang tumatagal ka sa iyong pananampalataya, nagiging kamukha. At lalong nagiging kamukha at kamukha pa ng Panginoong Yesus. Kasi yun ang sinasabi ng Romans, to the image of His Son, to be conformed in the image of His Son. But alam niyo po ba that to become like Christ or becoming like Christ also requires space. Kung gusto mong maging kamukha ni Jesus, kailangan mo rin ng space. Kaya medyo somehow related, salamat sa Panginoon, sa ating naging sigaw at iyak kanina. Basagin mo, Panginoon. No? Basagin mo. Ano sabi ng song? Yun, basagin mo ang puso ko. Hindi ko, first time ko narinig, pero I was really ministered to by the song. No? Ang ganda po nung awit. Napakagandang tagtangis, napakagandang maging panalangin bawat araw o day by day na basagin tayo ng ating Panginoon. So now the question is that each of us need to answer this morning, and which is also today's message, is where's the space? But where's the space? Kung ang espasyo ay kailangan para tayo ay mapunta sa wangis para ma-attain natin ang goal natin, which is to become like Christ, ang tanong, nasaan ang espasyo? But where's the space? Where's the space? But where's the space? Ayaw eh. Ayun, but where's the space? Ayan. Gumagana ho ito? Working ba? Ayan. Sabihin nyo kung saan tuturo. But where's the space? Ayan. So, but where's the space? Creating a space for godly changes. Malinaw po, no? Pag may pagbabago, kailangan may espasyo. Manalangin po tayo. Minsan pa, aming Ama, maraming salamat po sa iyong naging pagbasag sa amin. Salamat po, O Diyos, that as we have entered your presence this morning, Father, kayo po ay nakapangusap sa amin, Panginoon. Alam namin, Panginoon Diyos, corporately, you have blessed us, and especially, Lord, individually, Panginoon, nakapangusap kayo sa bawat isa, Panginoon, at salamat sapagkat alam namin, O Diyos, ipinakita mo sa bawat isa ang aming mga puso, ang aming tunay na kalagayan. At matapos namin makita ito, O Diyos, salamat sapagkat pinalakas mo kaming muli, pinakita mo kung gaano mo kamahal, kung gaano nyo kami kinakalinga, at gaano kayo nagmamalasakit, Panginoon, how you really care for us, Father. Salamat po sa pagbasag nyo sa amin sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa iyong presensya. Salamat sa iyong yakap ngayong umaga. At patuloy nyo po kaming yakapin, Panginoon, at kausapin sa pamamagitan ng aming pag-uusapan ngayon. We bless you, Father. We bless you, Lord. We honor you. Thank you, Holy Spirit. This is a prayer to you, Father God. In the name of our Lord, our Savior, our Redeemer, our friend, our Savior, in Jesus' name. Amen and amen. So, but where's the space? Eh, nasaan ang espasyo? Okay. Christian growth po, ang paglago, no, sa pananampalataya is a transformation. Christian growth is a change. Growth is a process of getting better. Alam natin yon, no? And change is the action that makes it happen. Hindi pwedeng magbago hindi ka pwedeng magkaroon ng growth kung wala kang pagbabago. No? It will lead you there. Change is the action that makes the growth possible or happen. In other words, no change, no growth. Amen? Yung paa mo, kung hindi lalaki yan, mananatiling ganyan lang ang size ng sapatos mo. Hindi ka magpapalit ng sapatos. Pwede na magpalit ng sapatos, no? Pero I mean, when you talk about the size, hindi mo kailangan palitan ng size kasi hindi nag-grow. So, no change, no growth. That's why in the book of Romans, no, Christians are reminded. Christians are even commanded. In fact, command yon to be transformed. Amen? Anong sabi doon? Do not be conformed to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Kailangan daw mabago. Kailangan may nababago. Sa paanong paraan? Sa pamamagitan ng pag-iisip. It all starts in the mind. At marami na tayong mga katuroang tinanggap tungkol dyan. Alam na natin paano ba yan. Pero ang idea is, kailangan magbago. Kailangan matransform. Again, saan? In Christ-likeness. That's the goal. Romans 8:29. Ang mga ito, meaning tayo, ay itinalaga niya na maging katulad ni Jesus Christ. Becoming like Christ each and every day. Okay? So, ang sabi dyan, sasabihin ng marami, mahirap, sasabihin ng marami, parang imposible. Pero ang sinasabi ng Isaiah sa atin, in the book of Isaiah it says, "Yet the Lord longs to be gracious to you. He rises to show you compassion." Sapat ang habag ng Diyos. At ang Diyos ay talagang, He longs to be gracious. It's the pleasure of God para kahabagan ka, para yakapin ka, para kalanyain ka, para abutin ka. Yun siya. That's what He is. Ganun ang Diyos. That's what He was. And forever, ganun siya. No? Yun ang quality ng Diyos. Mapagmahal.
mapagkalinga, mapag-aruga, mapagpatawad, nagtumatanggap, mapagtanggap, hindi mapagpuwera. Tayo minsan mahilig magpuwera, di ba? No? Ay, hindi ka pwedeng in sa group namin kasi ganito, iba tayo ng stand. Ulit ba iba ng stand, hindi na pwedeng maging welcome? Talaga bang kailangan may pinipera? Si Lord, lahat welcome. Kaya nga sa tinawag na friend of the sinner eh. Kasi lahat, wala siyang sinisino sa salita na matatanda. Walang sinisino. Lahat tinatanggap, lahat minamahal. Then who are we para magtangi? So dapat ganun din tayo. Kasi ang goal nga natin is to be like Christ. But again, going back, hindi yan mangyayari kapag hindi tayo nagpo-provide ng space. We need space para patuloy na lumaki ang amount of Christ-likeness sa atin. Okay, yung verse na yan napakaganda po because it highlights God's grace, it highlights God's patience, and of course, His unwavering desire to show compassion para sa kanyang mga anak. So let's talk about change, how change occur. Paano ba nangyayari ang pagbabago? No, how does change occur? Paano ba ito nagaganap? No, yung manner of which it happens. Paano ba? Unang-una, ang pagbabago daw po ay nangyayari very slowly. May mga pagbabago na sobrang bagal because this is brought about by lifelong experiences. So dito, sa sobrang tagal ng pagbabago, tandaan nyo, yung mahalaga, very slowly. Sa sobrang tagal po ng pagbabago, nahatid o dala ng pinagsama-samang mga karanasan, no? At mga pinagdaanan mo sa buhay, yung mga struggles, yung life's ups and down, no? Lahat yon pinagsama-sama, put them together, lahat yon nagdadala yun ng pagbabago. Pero yung unang pagbagong pinag-uusapan natin dito, in relation sa manner by which change happens, is very slowly. Tatlo naman ito. So, una po, very slowly. Kaya dito, sa super bagal na pagbabago, usually it go unnoticed. Hindi mo na halos napapansin yung pagbabago. No? Na sometimes, hindi mo rin na-appreciate. Kasi sobrang bagal naman, na halos hindi mo napansin. No? Kaya, it actually takes retrospection for you to appreciate it. Ano ba retrospection? Ito yung parang maglulook back ka. Magbabalik tanaw ka. Nakaraniwan, hindi naman gano'ng ginagawa ng tao kasi masyado tayong punong-puno. Pero alam nyo, napakahalaga ng looking back. Napakahalaga ng self-assessment. Kaya gusto ko yung larawan ng mga matatanda nung araw na nakaupo sa silyon o sa tumba-tumba at nasa labas ng kanilang mga barindilya, no? Alin barindilya? Yung mga terrace na malalaki o kaya nasa balkonahe, tapos uugoy-ugoy doon. Ang sabi ng siyensya, there's really power and there's really something about this ugoy-ugoy. May something doon, no? Na parang it let you connects to the world or to the reality at ipapaalala sa'yo, ipapakita sa'yo. Basta may kakaibang kapangyarihan yun. You do your research and everything is being researched now. No? At dadaling ka niyan sa napaka-maliwanag na pagpapaliwanag and gagamitan ka ng science kaya hindi ka makakatanggi. Hindi pwedeng labanan ng science, totoo ang science. No? Kaya may power doon. Ganun yung matatanda. Kaya pala mas ang galing-galing nila mag-decide. When it comes to educational attainment, wala namang sa mga diploma kung saan sa mga universidad. Yung iba nga hindi nakatungtong ng university. High school lang, yung iba nga hindi pa nakatapos ng high school, elementarya lang. Pero ang titining ng kalooban, ang gagaling sa decision making, ang tatalino ng matatandang kausapin. Kaya nga may mga salita sa kanila galing yung papunta ka pa lang, pabalik na ako. Hindi sa pagyayabang. Kasi talagang maalam sa buhay. Kasi dahil sa silyon. Dahil meron silang panahon na sila tumatahimik lang, hindi nagsasalita. Nakikita niyo pa ba yan? O yung mga bata natin hindi na naka-observe dyan. No? O tumba-tumba. Yun yung may commercial na pagkagaling sa trabaho. Alam na yung commercial na yon? Yung commercial ng whiskey? Magkikwento. Mamaya pagkatapos ng message, ikwento ko. Yung may gusto noon, sabihin nyo kasi medyo mawawala tayo sa off-topic eh. No? Pero, kuya, kwento mo sa akin yung off-whiskey commercial. Maganda yon, Brad. Sabi ko sa'yo, kung pag-usapan natin mamaya doon sa azotea, okay? So mamaya, paalala nyo, outside the message. Okay, so tumba-tumba tayo. Okay? So, tandaan nyo po, napakainam na meron tayong panahon ng pananahimik. Kaya pag pinag-uusapan ng pagbabago, itong napakabagal na pagbabago, itong very slow na pagbabago, generally nga dahil very slow siya, parang useless na rin. No? Useless na kasi much of time is lost before realization happens or before realization comes. Bago mo na-realize, too late na kasi medyo advanced stage ka na ng buhay mo. Let's say, na-realize mo gusto mo palang maging juris doctor. Kasi wala ng LLB ngayon, juris doctor na yung course eh. Di ba? Pagka kukuha ka ng law, gusto mo pala maging juris doctor, gusto mo maging abogado. Na-late mo naman, na-realize mo lang na gusto mo at gustong-gusto mo talaga, nung 60 years old ka na. Brad, tanggapin na natin talagang memorization ang usapan doon.
To the letters ang pinag-uusapan doon, talagang you have to memorize and recite every ano. No? So, paano yun? So medyo, at tanggapin mo na hindi, pag 60 anyos ka na, medyo talagang gamit na at medyo may biyaya ang Diyos, yes, pero talagang yun ang design ng buhay. May panahon na matalas ang isip at may panahon na habang nasa advanced stage ka, medyo pumupurol yun. Huwag kang maging sorry at maawa sa sarili mo. We can only parang delay, no? Yung pagtanda. Pero hindi pwedeng hindi ka tumanda. Walang ganon. Sa pagpipilit mong huwag tumanda, delikado ka, sige, mag-i-inject ka naman kung ano rin para labanan mo ang proseso ng pagtanda, which is a natural law, lalo kang bandang huli, baka matakot ka pa sa sarili mo. Total, hindi naman niya naririnig. Tingin si Marchanko, nakakatakot yung ano niya dito, kapabotox yun eh. No? Pagpabotox ka, after some time, okay yun. No? Unat na unat yun, talagang binat, parang glass skin. Kumikintab, kumikinang. No? Pero dahil nga, natural law ang pagtanda, sa ayaw mo't sa gusto, kahit yung si Vicky Bello, di ba? Tingnan si Vicky Bello, pag ang lagi pa namang above the knee, although hindi ko naman napapanood ko lang minsan, madalang, kitang-kita mo yung wrinkle dito kasi that's natural law. Okay lang na pabagalin. Sino ba naman yung gustong tumanda ng mabilis? No? Wala naman, di ba? Pero wag naman yung OA na talagang sinatsak mo na lahat ng dapat isaksak, kinain mo na lahat ng kinain, just so, ma-prevent mo yung pagtanda. As long as you are aging gracefully, okay lang yun. Be proud! Be proud that you are 45 years old. Pag babae ka, parang pag 40 na, ayaw sabihin. Ilang taon ka na? T5. Anong T5? 35? 25? Basta T5. Ganon. Ano ba nakakahiya doon? Hindi ka ba dapat magsumigaw na 40 anyos na ako, 40 anyos, 45 anyos na ako, buhay na buhay, malakas na malakas, walang maintenance, purihin ang Diyos. Ganon dapat. Hindi kinakahiya. Pinapangalandakan yon. Ngayon, kung talagang 45 anyos ka, wala ka namang pinagkatandaan, sama-sama pa rin ang ugali mo, pati batang 7 months, pinapatulan mo. Pinatulan mo talaga yung bata. Ang ingay, hindi na ako nakaka-worship sa bata. Kaya nga bata, maingay di ba? Mag-worship ka, you focus your eyes to God. Huwag yung bata ang pansinin mo. Although hindi ko sinasabing tama yun, pero sinasabi ko, dapat by this time, kaya mo nang i-handle yun. Hindi na issue sa'yo. Actually po, hindi na ako nag-lure kasi medyo iingayan yata ako sa worship kasi may mga bata naglalaro. Ha? Yun talaga? No? So, sinasabi natin mga kapatid, yung pagbabago na sobrang bagal, hindi mo na halos ma-appreciate yun. Kasi bago ka magkaroon ng realization, too late. Tanda ka na. Ay, gusto ko palang Actually, gusto ko palang puntahan yung lugar na yun. Brad, nung bata-bata ka pa dapat, tsaka mo pinuntahan. Naalala ko, nung minsan naman masyal kami sa Hong Kong, yung Ocean Park, mountainous. Diba, nasakay ka pa ng cable, bababa ka dun sa area, nandun yung mga rides, abyss and all. Naku, nakita ko yung matatanda, mga pero alam ko mayayaman no? Pero sabi ko parang hindi mo na ma-appreciate yung beauty. Panood-nood na lang sila kasi hindi naman sila pwedeng sumakay doon sa abyss na tsaka sa taas. Ang kamukha ng abyss yung parang volcano dito sa Quest Kaya lang yung Quest kasi nakakulong, yun kasi open air, no? Talagang bubulusok ka pataas, bigla ka ibabagsak ulit pababa. Meron din yan sa Winterland, di ba? Paano kung ikaw ay 70 years old na, yung mga yun parang nasa close to 70 Kasi may mga tungkod na nga sila. Sabi ko, iba rin ang trip nito mga lolong ito. Siguro nung kabataan nila hindi nila nagawa, kaya ginawa nila. Okay din naman, wala namang problema. Kasi baka doon lang nagkaroon ng budget nung tumanda na, kasi baka doon lang talaga kaya. Pero ang puntos, kung kaya naman, habang bata, gawin mo. Kasi sa tanggapin mo at hindi, may mga bagay na nagagawa habang bata at meron kang mga bagay na hindi mo pwedeng gawin kahit gusto mo pag matanda ka na. Amen? Huwag mong pilitin. Kasi may kanya-kanyang beauty ang stages ng buhay. May mga bagay, may mga activities na talaga nakadesign gawin mo from this point to this point lang. At pag dumagdag, pumasok ka sa panibagong yugto, panibagong chapter, may mga activity ulit na angkop para dyan lang. Nauunawaan po natin mga kapatid. Kaya nga, yung sobrang bagal na pagbabago, medyo defeated na yung purpose. No? Binago mo yung style mo sa finances. Late naman nung binago mo. No? Nung dumating yung, dahil nabago mo, gumanda yung pasok, late na. Pambili mo na lang ng maintenance. Siguro pambili mo na ng hospital bed para at least social yung bed mo dahil in your old age, di ba, ang hirap-hirap ng tumayo, at least pinipindot mo lang kahit nasa bahay ko. Mga gano'n, no? Di ba? Tubig, okay din naman. Pero mas okay kung nung bata ka pa. Kasi you could have been able to see the beauty of the creation. Kasi ang dami-daming pwedeng appreciate kaysa sa pintasan sa buhay. No? Kaya inaayos ang espasyo ng puso para ang nakikita yung magaganda at hindi pangit. Pag pangit ang nakikita mo sa pang-araw-araw ng buhay mo, may problema sa espasyo. May mga problema na nakapasok dyan sa isip at sa puso, kaya dapat tinatanggal. Nauunawaan po natin mga kapatid. So very slow. Very slow.
So yun nga, sabi ko, na-realize mo gusto mo maging juris doctor, maging abogado, late na, okay din siguro, at least sa lapida mo, attorney ka pa rin, di ba? Attorney pa rin nakalagay. Okay din. Okay din. At least pag every November 1, pag may dumadalo, naging abogado. Hindi ko alam na naging abogado yan. Hindi, ano ka ba, bago yan namatay, naging abogado yan. Ganun. Nakapasaya ng bar. Ha, talaga. Paglabas ng bar, yun din ang pumatay sa kanya kasi sobrang excited siya. Hindi kinaya nung kanyang no? Bumulusok yung adrenaline. Ang sigaw na, bumagsak na siya. Atake na, heart attack. So yung pag-achieve niya nung kanyang star, yun din ang pumatay sa kanya. No? Bakit? Kasi matanda na siyang masyado. Pagod na ang puso niya. Mga kapatid, tumatanda ang puso. Tumatanda ang mga lamang loob. Kaya wag inaabuso. Sa ayaw mo suko tumatanda yan. You can only have to make it delay a little. Di-delay mo lang. Pero hindi pwedeng hindi siya tumanda. Tatanda siya. Mapapagod siya. Kaya nga yung Nissan Sentra namin napagod di ba? Kaya bago patuloy yung mapagod, himatayin sa kamay ko. Himatayin na lang sa kamay ng isang Indiano. Yun, hinimatay na sa kamay ng Indiano. Hindi, maganda pa kondisyon ng binenta ko. Dahil I'm a kind seller, Jesus, Hindi, Jesus-less tayo, pati sa pagbebenta ng sasakyan, ha? Brad, tatapatin kita. Matanda pa yan sa panganay kong anak. Sinasabi ko naman sa kanya, after 2 months, nag-message, Brad, why like this? Sabi ba daw ko, Brad, ano may binili mo? Magkano mong binayaran sa akin? Ibang klase, gusto lahat yung magpapagawa siya, ako magpapagawa. Sabi ko, anong klaseng buyer ito? Hindi na uunawa ng pinapasok sa buhay. Anyway, going back, mga kapatid, pag very slow, okay din, pero walang pakinabang halos. Kung kaya naman baguhin, na mas tama ang facing at pinag-isipan, doon na tayo sa pagbabago na pakikinabangan pa. Na-realize mo na ang ganda palang maging mabait. Ang ganda palang maging supportive sa church. Brad, pauwi ka na ng Qatar nung maisip mo pabalik ka na sa Pilipinas Ano pang gamit nun? No? Ngayon alam mo matagal ka pa at okay pa si company, hindi pa kayo chuchuguin. You make the most of it. You enter, you have to be part of the ministry. You have to work for the Lord. Amen? Because ang pagiging, sabi ko, minsan nabanggit ko na sa inyo, di ba, kahit sa church, sinasabi namin yan, ang bisita ka lang sa unang pagpunta mo. On the second time, dapat hindi ka pwedeng bisita. You look for something na ikaw ay magiging kabahagi at magiging katulungan na. Hindi parang lagi kang aasikasuhin. Kasi sa amin, pag may first time, talaga inaasikaso namin yan. Okay, sasabihin ng presider, okay, para po sa ating minsan pa, sa ating bagong, sa unang pagkakataon, nakasama natin yan sa Team Maricel, hindi na ho kayo pipila mamaya sa ating lunch, diretso kayo, kakain ho kayo, kasama natin mga pastor, special. So mga susunod, huwag ka naman uupo ulit doon. Kila pastor lang talaga yun, wala namang space, maliit na lamesa lang yan Dito na tayo sama-sama. Ang sinasabi natin, sa una ka lang bisita, sa mga susunod, lalo kung magkukumit ka, humahanap ka ng pwede mo maging involvement. Kailangan sumama ka. Kailangan kabahagi ka. The whole church should come in ministration. Kasi mas gumagaan ang ministry kapag nagtutulong-tulong. Amen? So, again, very slowly. Ito naman, that's number 1, as brought about by, ito naman yung pangalawa. Tandaan nyo very slowly as brought about by lifelong experiences. Mahaba talaga, lifelong nga Ito naman, as opposed, very quickly. Directly opposite. Sobrang bilis naman ito. Grabe. Parang sa pag-ibig lang, 1 linggong pag-ibig. Ano yung kanta na yun? Iniisip ko nung ako yung nagbe-meditate sa mensahe ito. Iniisip ko yung song, di ko maalala. Pero it's something like, hindi ko alam kung yun yung 1 linggo, pero ang line niya, sabi niya, okay, bilis ng iyong pagdating. Ayun ba yan? Ayan, di ba? Ano? Okay, bilis ng iyong pagdating. Tapos, ano sumunod? Ayun! Okay, ang pag-alis mo, sadyang kay bilis din. Ganon, di ba? So, parang 1 linggong pag-ibig lang, no? Ang bilis-bilis mo, pero lahat parang mapasok sa, ang init-init mo. Tapos biglang wala ka naman. No? Hindi ganun. Hindi dapat ganun. No? So danger din ito, yung very quickly. Kasi brought about by, pero ibang reason yan. Brought about, sabi diyan, by shock treatment. Ano ba yung shock treatment, Kuya Joseph? Ito daw pong shock treatment is just actually a figurative language. Ito daw po yung mga parang drastic intervention. No? Drastic intervention or drastic measures that produces quick results. Halimbawa, sa kumpanya, biglang, alam mo na, talagang hindi na kinaya. Parang yung nangyari sa amin nung nasa QU pa, talagang bumaba ang presyo ng langis. Yung department namin ay subsidized ng government. No? So, parang sa oil and gas yata nang gagaling. Hindi ko alam, basta ganun. So, nung bumaba, talagang wala nang ginawa kung hindi dinisolve yung, so drastic yun. No? Kaya yung meron akong kasama na kinuha namin from Singapore. Dati siya sa rail sa Singapore. Pumunta dito. Kasi yung asawa niya, cancer patient. Ang daming kwento, no? Cancer patient. Kasi libre gamutan, mahal-mahal sa Singapore. Pagdating dito, talagang siyempre, kanya-kanya ng style sabi niya gano'n, ano kagad? Nakaka 6 months pa lang, paglabas ng probationary niya, ano na kagad? Naglabas na ng Ford.
F-150 kagad, Brad. F-150. Kasi nagda-diving din eh. Nagda-diving. Wala pa siyang 1 taon. Nangyari na yung sinasabi kong nangyari. Naku, naihi kasi kinuha ng mga pulis eh. No? Naihi siya sa kanyang, literally, naihi siya sa takot. No? Kasi dinampot siya ng mga pulis dahil ang ginawa ng university, pag email sa amin ng termination namin, no? July, ano pa naman yun? Tanda ko, Ramadan pa yun eh. Preacher pa nga ako dun sa isang church eh. Ang saya nga, di ba? Magpipreach ako tapos meron termination. So, termination, tapos nakasisi ni mga bangko. Kaya si bangko, pinagpipris na. No? Kaya yung mga, ang dami nagagalit noon. This is haram, sabi ng mga, ano ba naman? Id na id eh. Id kasi yun eh. Id na id. Tapos hindi sila makaalis, wala silang magawa. No? Kasi ang mga bank nila ay nakaprease because of the issue of mga loan. Ganyan kasi. Kasi sa amin dati nakakapag-loan ka sa loob, di ka na kailangan mag-loan sa. Anyway, ang puntos, very quickly, no? Nagbago, kaya drastic, kaya yung effect sa'yo, ganun din. So meron daw ganun, no? Very quickly, as brought about by shock treatment. Halimbawa, sa ano na lang, sa economics, no, sa ekonomiya ng Pilipinas, no, yung gobyerno suddenly magtatanggal ng mga subsidies, may mga babawasan ganito at ganyan. Parang dito 'di ba sa Qatar minsan yung presyo ng langis kasi kaya naman ganyan ang price ng langis natin kasi subsidized ni Qatar. Pero nung time na medyo nag-struggle sila sa 'di ba medyo tumataas din yung presyo. So every time na tumataas yung oil price natin, yung gasolina natin dito, kasi binabawasan ni Qatar yung subsidy niya. Yung part na sinasagot na, sino-soldier niya. So, kasi ganun. So, pag may financial crisis, ang tawag nila doon sa mga ganong move ay shock treatment sa larangan ng ekonomiya naman yan. So, halimbawa naman, on a very simple example, yung mas simple, sa oversleeping, tulog ka ng tulog, lagi kang late gumigising. So, na-warningan yung empleyado, no, na talagang seriously tatanggalin na siya kapag hindi pa siya na-address yung kanyang tardiness o biglang-bigla binago niya yung kanyang sleeping pattern tapos he was able to arrive on time. So, sa kalusugan, yung isang smoker, tigas-tigas ng ulo, halimbawa, smoker siya, tapos nung huling pagpunta niya sa doktor, binarningan na siya, pinakita sa kanya, nagkaroon siya ng health scare kasi sinabi na yung possibility na close na siya o prone na siya to having or to developing halimbawa cancer or lung cancer. So, immediately, nag-quit siya sa kanyang vices, no? Tapos gradually, dapat instead na gradual, naging drastic yung pagbabago. Kaya nagkakaroon ng tinatawag na undesirable, ang tawag natin doon? Manifestation, o ang tawag nila doon yung withdrawal syndrome kasi drastic masyado, mabilis yung ginawang pagbabago. So katulad po ng very slowly, itong very quickly na change, hindi rin to maganda. No, hindi rin maganda. So halimbawa, yung mga under this is yung mga shocking loss or gain, shocking defeat, anything na biglaan na nagkukos ng pagbabago, hindi yun healthy. No? Usually counterproductive. Okay, mga shocking experiences, yung nangyari sa Mindanao. No? Nakita niyo isang balita doon, di ba? Dating OFW, as soon na matapos niya yung bahay niya, ang ganda naman talaga ng bahay, nalaki ng tiles. Nakita niya ba yan sa balita? Nung matapos yung bahay, kasi sa atin naman, ang pinakamatahing na pangarap, magkaroon ng sariling bahay, di ba? Kasi ang hirap-hirap magkabahay, lalo kung nasa Manila ka talaga nangungupahan ka. Ilang porsyento lang ng mga tao sa Manila ang may bahay, lahat nangungupahan lang. Pag pumunta ka sa mga provinces, may mga bahay din, pero alam mo yun, ang haba-haba ng kwento. Kapag inalam mo kung paano niya naipatayo. Seldom na makakita kang bahay na in a matter of 2 or 3 months na itayo na kasi they have all the resources. They have all the funds. Usually, patapal-tapal, magsisimula sa ganito, tapos i-extend, dadagdag ng isang kwarto. So bago madagdagan yung kusina, magaway kusina, luma na naman yung, may gano'n, re-repair na naman. Kasi hirap talaga, hikahus talaga. Okay? So, bakit ba ako napunta ron? Yun nga, kasi, so basta, yung mga shocking experiences. So tandaan po natin, anumang biglaan, ay hindi rin maganda ang nagiging epekto. Usually counterproductive siya at even sometimes destructive because it's based on extreme emotions. Wala kaibahan yan sa mga taong biglang yumayaman. No? Biglang yumayaman. Kaya nga merong Pipito Manaloto na series, di ba? Nanonood ba kayo yan? Diyan parang ginaguide yung mga kung sakaling ikaw ay isa sa manalo ng loto at bigla kang yumaman. At least guided ka na kung paano dapat. Kasi hindi rin talaga madali yung biglang pagyaman. Kasi hindi ka naman talaga sanay doon. No? Maiiba yung iyong... kasi yung biglang pagyaman nga raw po, no, lalaki din kasi yung circle of concern. Maraming mga dating hindi mo naman iniintindi, pagbabayad ng tax, kung ano-ano, ganyan. Dati libre ka sa tax kasi hirap-hirap mo lang, hindi ka na nagtatax eh. Maliban kumain ka sa Jollibee, tsaka ka matataksan, pero yung talagang magpapadala ka, magbabayad ka sa BIR, hindi ka napasok kasi wala ka dun sa bracket na taxable, ang income.
Biglang yumaman ka, di may tax ka na ngayon, kailangan mo mag-hire ng accountant kasi baka nagtayo ka pa ng business alongside dun sa pagyaman mo. So, mahirap yung biglang yumaman na hindi naman ready, walang skills para sa pagiging mayaman. Mas maganda pa yumaman ka ng dahan-dahan, parang kayo. Kayo lahat dito, di ba? Nagsiyaman kayo ng dahan-dahan lang. Kaya swabe yung pagyaman di ba? Ganon. Sabi mo naman, amen. Ganon. Ayaw pa ayaw pang tanggapin no? So, ganon mga kapatid, no? Maging kahit sa pagyaman, sa larangan ng pagyaman, sabi nga, pagka daw ikaw yumaman ng biglaan, para daw yan, para ka daw, yung daw pera na walang skills, parang utang na naka-costume. Nakuha niya idea? Mapera ka, but you lack the skill necessary, para kang utang naka-costume. Ibig sabihin, after some time, mababaon ka sa utang kasi hindi mo kayang i-manage yung finances. No? Hanggang sa ma-reveal ni totoo, wala ka na uli, back to kahirapan ka na. Amen? So yan po. Pangatlo na uri ng pagbabago, no? Yan, generally, yan pala, useless, counterproductive, destructive even, no? Pagka mga very quick o very quickly yung pagbabago as brought about by shock treatment. Pangatlo po mga kapatid is slowly, kaya kung tiniin kang very, ito walang very hindi siya very slowly, hindi siya very quickly. So hindi siya combination ng dalawa, hindi ganon This is just slowly or quickly. Okay? Because actually, this is the desirable way to change towards Christ-likeness. Pwedeng mabilis o pwedeng mabagal, pero dapat it should be brought about. It should be resulting from decision to change or be changed. Dapat galing dun sa puso. Dapat talagang, hindi yung mga pinilit, tinulak kang gano'n. Sige na ba, tanggapin mo si Jesus. Sige po, hallelujah, lumapit po kayo dito. Lahat ng gustong tumanggap sa Panginoon, lahat naglalapitan na. Siyempre, nahihiya ka naman na ngayon. Ako na lang yata hindi lumalapit. Baka sabihin, hindi ako, anti-Christ ako. Lapit ka rin. Alam mo yung gano'n? Mga nadala ka lang ng no? Doon yung sa very quick. No? Yung dapat talagang galing sa puso. Dapat from the heart ito. Dapat desisyon. No? Pinag-isipan, very intentional ka in making decision towards doon sa goal na maging kamukhaan ng ating Panginoon o toward doon sa change na gusto mong mangyari. Kaya nagiging minsan slowly, minsan quickly. Pero mabilis man siya o mabagal, no? Pero dapat resulta siya ng pag-iisip, matamang pag-iisip, desisyon, no? Walang nagtulak sa iyo. Pwedeng siguro may outside forces na naka-influence pero it's really coming from you. It's all because you want it. No? Hindi yung parang robot ka. No? Hindi yung parang robot ka. Walang ganun. Naalala ko tuloy nung inabutan siguro ni Pastor Ricky, kasi po mga debotong Katoliko tayo, galing ng San Miguel, Bulacan. Sa amin, usong-uso nung araw, naalala ko mga tiyahin ko, kursilista. Alam niyo kursilista? Nanay, naalala niyo kursilista? Ewan ko kung may ganyan pa, yung kursilyo. Iba yung karsonsilyo, Brad, short yun, sinusuot niya. Kursilyo ang sinabi ko. Karsonsilyo, short. Itong mga batang to kasi, wala nang alam sa ganun Kursilyo is an activity of the Catholic Church wherein iha-house kayo for 1 week, ganyan. Pag mga manginginom, mga tumador, ipagkursilyahin mo nga yan na magbago. Ganon. Nakakatuwa naman. Kasi pagpasok dun sa kursilyo, pinaiiyak sila dun. No? Hindi ka man naaawa sa yung mga magulang, mga ganun. Kinukonsensya ko, kaya talagang iyakan sila. Iyak. Kala mo nga ang babait. Paglabas doon, after yung pagdating sa bahay, magmamano pa ibang anak, God bless you, anak, mga ganun. Talaga parang nabago. Bagong-bago ang dating. Pero makalipas ang 3, 4, 5 araw, bumabalik na naman yung lupit ni tatay, iba na naman. Kasi nga, quickly, inano lang na hindi genuine yung nangyari. Parang orchestrated, manipulated. No? Kasi dapat ang pagbabago, mga kapatid, ikaw yung gagawa ng space sa puso mo. Pwede mo nga gawin yun nang nasa isang sulok ka lang, makipag-usap ka sa Diyos Kaya nga, sabi ko sa'yo, mahalaga yung pagtutumba-tumba. Mahalaga yung pananahimik. Bibitawan mo muna talaga yung cellphone. Kasi pag may cellphone, ang hirap manahimik. Ang lumant ni Kuya 33 naman yan, wala naman akong ganyan. Hindi. Nag-bus yung cellphone. Di ba wala kang plano magbasa? Wala kang plano dahil nag-bus siya, hinawakan mo, ang chinek mo lang isang email. Pagkatapos mo i-check yung email, tingnan mo na rin yung WhatsApp kasi may nag-message. At doon sa WhatsApp, dahil may tanong, sasagutin mo yung tanong. Pagkatapos mo sagot yung tanong sa WhatsApp, may nag-message sa Messenger, bubuksan mo siya, nag-share naman ng link. Pag share ng link, binuksan mo, short video. Pag panood yung short video, algorithm yun. Sunod-sunod yung mga tawa ka na ng tawa. Hindi mo na mamalayan. 5:00 na, hindi ka pa nagsasaing. Di ba? O order ka na lang ngayon. Alam niyo sa pag-aaral, kaya ko yun nabanggit kasi isa yun sa mga pwedeng pumuno sa atin. Amen. We're talking about the space here. Napakahalaga ng espasyo. Napakahalaga.
Kaya minsan, pinapakita namin sa dalawang bata, doon sa dalawang babae namin, na talagang, pagka kami ay with the crowd, with the kapatiran, with group of people, we are not holding our cellphone para magpakita ng ehemplo sa kanila. Kasi very tempting na talagang kahit kausap mo yung tao, ganun ka. Ano yun? Bitawan mo kasi phone mo na magkaunawaan tayo, pambihira naman eh. Pumunta pa tayo sa Biladyo para mag-meeting, tapos nagsa-cellphone ka lang. Di ba ganon? So, ang sinasabi natin space. Sinasabi ko to kasi we're talking about space. Alam niyo sabi ng studies, pag on the average, gumagamit ka ng gadget for 2 hours. That's tantamount, that's equivalent to 1 month, no? 1 month. 1 month na pala yun. In 1 year. You put your 2 hours every day of gadget. Hindi talagang sabihin natin kahit di tuloy-tuloy, basta total of 2 hours, sa isang taon, isang buwan kang nag-gadget. Birin mo. 11 months ang screen, 11 months ka nabuhay, tapos 1 month, sa 1 year mo, 1 month doon screen time. Matutulog ka pa. Kung ang tulog mo 8 hours, they 1/3 of your time. No? Kasi you have 24 hours. No? Pag samasamahin mo rin yung ano mo, yung 8 hours mo, kung mabubuhay ka ng 60. Alam mo ba na yung 1/3 ng parang lumalabas 20 years kang natulog. 40 years ka lang talaga may nagawa. Yung 40 years, babawasan mo pa kasi in 1 year, may 1 month ka rin na ano. Mahina ako sa math, kaya na mag-compute. Dun sa 40 years, kami mamamatay. Ito yung mamamatay ka ng 60 sakto. Huwag mo nang isakto, 61 naman para ma-enjoy mo naman yung senior citizenship. Dual citizenship yung Brad. Kaya alagaan natin ang ating mga katawan para talagang ma-enjoy natin. Like Nanay Nerita, Nanay Risita. Di ba naman si Nanay ngayon? Si Nanay Nessie, Nanay Merita. Parang pag-aari niya ang buong gitnang silangan. Di ba? Nasa Qatar ngayon, mamaya nasa Kingdom of Saudi Arabia na. Yung ganon, na at her age, di ba? The Lord is blessing her with, alam ko, kasama doon yung panalangin, nandun na lahat. It's a lot of factors affecting kung ano si nanay ngayon. Pero one thing is, yung pag-iingat sa kalusugan, kasama yun. It doesn't happen parang automatically. You have to be intentional, mga kapatid. Okay? So ganon. Kaya nga, itong pinag-uusapan natin na slowly or quickly, ito yung actually pinaka-desirable daw ito. Kasi nga, galing yan sa desisyon. Anumang bagay na napag-isipan, dinesisyonan, hindi yan pwedeng mapalungi, hindi ka pwedeng mapasama dyan, hindi ka dyan pwedeng magkamali. Okay? Kasi, dun sa very slow to change, usually waste of time. Okay? Maraming nasasayang na oras dyan, sabi natin kanina. Doon naman sa very quick, usually, ito yung mga yung sinasabi ko kanina, madaling mag-backslide ito. Yung course, kagaya nung nag-kursilyo. Kasi nga, lang pinilit lang yun pilit na pagbabago yun, kaya paglabas, bumalik din yung dati. Kaya minsan sa mga retreat, okay din yung mga retreat, pero kung talagang Bible-based, talagang spirit yung nag-move. Pero doon kasi hindi ko ginajudge yung mga kursilista, yung kursilyo pero it's more of parang human human effort yun Iba kasi talaga yung galaw ng spirito. Halimbawa, during worship. Ala namang worship doon Ano din, karamihan pinapatugtog doon, Gary Valenciano Bakit kaya? Bakit ka ba naghihintay? Naalala mo ba ang mga paghihirap ng magulang mo? Talagang iiyak yun, di ba? Nalimutin pa, pilitin pa ng tadhana. Kapatid, naalala mo kung paano mo pinapalo ang mga anak? Iyak talaga yun. No? Kaya paglabas, habang nandun okay, paglabas, 3 days okay, pero on the 4th, 5th day, bumabalik na yung dati kasi biglaan lang, hindi naman niya talaga decision. Emotion lang yun. Emotion drive. Kaya yung very quick naman daw, madaling mag-backslide. Ngayon, pag-usapan na po natin, third point, how can we change, or be changed? Paano ba talaga tayo mababago? Ayan. So, dito na yung pinaka-main thing natin. Kasi po, it's about giving God the space. Yan talaga ang susi ng pagbabago. No? Kung gusto natin ng Christ-likeness, we have to give God the space. Again, pakiulit po, give God the space. Ayan. Give God the space. The first thing we need, ito po, napakaganda nito. Sabi ni David White, isang poet and a philosopher, sabi niya, the first thing we need is an open, receptive place where something can happen. Yan ay binabanggit niya kapag ka nagtotalk siya about mga halimbawa ay mga tungkol sa decision making, tungkol sa mga, madalas yung binabanggit nitong writer na ito. Sabi niya, the first thing we need is an open, receptive place where something can happen to us. No? So, the idea is that before God, before inspiration, or before any breakthrough can hit you, can hit us, can happen to us, we've got to provide a space for it. Paano kang hihipuin ng Diyos? Worship time, hindi ka naman nag-worship.
Paano kang babaguhin ng Diyos? Wala ka naman tayo na magmuni-muni. Paano kang mag-guide ng Diyos na tanggalin yung dapat tanggalin? Paano kang mag-guide? Hindi ka nga nagsumasali sa mga Bible study. Wala kang mga reflection, wala kang mga Bible study, wala kang mga realization. Kasi nangyayari yan as we listen to God's Word. Pag sumama kayo sa mga group nyo, nag-uusap-usap kayo, minsan it hits you differently. Minsan nakauwi ka na binubulay mo pa yung mga napag-aralan nyo, naging lesson nyo. Doon dumarating yung pagbabago. Amen? So we have to give God the space. Kaya nga alam niyo po, ito magandang in relation sa gadget. Sa Sweden, alam niyo ngayon, bumalik na sila sa Sweden. 'Di ba? Lahat nag-change naman sa tablet because of this technology. Nagta-tablet na sa school ang mga bata. Ngayon, inalis na ng Sweden government ang mga tablet sa school, sa mga estudyante. Bumalik sila sa physical textbook. No? Hindi lang dahil sa mata, kundi dahil nakita nila, may iba talagang naging epekto sa mga bata. Ito kasi na-access na ang lahat So napupuno silang masyado. Sa halip na dapat maging receptive sila kasi open pa yung bata. Di ba ang bata masarap turuan kasi open? Pero ngayon, hindi ka sure. Hindi ka sure. Kasi kung diretso siyang nanunood sa sarili niya ng mga bagay-bagay, pwedeng napupuno siya ng info doon. Kaya yung bagay na gusto mong ituro, nawawalan na ng lugar. Kasi pinupuno na ng mga ibang bagay. Kaya madaling maturuan ng bata kasi nga nung araw, syatong lang naman tayo, pupuno ba yun sa utak mo? Harang taga lang naman ang ginagawa mo. Humi-healthy ka pa kasi lumalakas kang kumain. Lakas mo magpawis, kaya talagang healthy ang kidney. Di ba? Naliligo ka lang sa ulan nun. No? Umakit ka lang sa puno ng bayabas nung araw. Hindi na makarelate yung mga babata nyo kasi, no? Hindi na kayo makarelate, no? So, ganun. No, ganun nung araw. Ngayon hindi. No, kaya madaling mapuno. Okay, sa sinabi na to ni Dwight, himayin natin yung tatlong bagay. Una, open. Sabi niya, open, receptive place. Say it with me, open, receptive place. Ayan. So, open, not close off. Hindi siya sarado, not cynical, willing to listen. Okay. Receptive, walang coercion. Kumbaga, not forcing, not controlling, just receiving. Okay. No one is controlling you. Talagang voluntarily, ikaw yung nagiging open at dahil doon, nagiging receptive ka. Two things. Open ka, receptive ka. It's one thing to be open and it's another thing to be receptive. Pero kung hindi ka open, paano ka magiging receptive? No? Pero pwedeng open ka pero hindi ka receptive kasi nire-reject mo yung idea. Pero given na okay sa yung idea, papasok yon. Pero you have to be open. So open, receptive. And of course, the place here, it refers to our mind, to our heart. Kaya yung Christ-likeness, yung pagbabago tungo sa wangis ni Jesus, kailangan ito. Open, receptive place. So literally and spiritually, both literally and spiritually, to provide space for change, we should, unang-una po, clear a certain area. Di ba? Literally ganyan. Yung mga halimbawa ko kanina. Ito, para makapag-perform, makapag-worship tayong mabuti, makasayaw tayo sa Panginoon, tinatabi natin, we have to clear the area. No? Kiniklear natin area. Nire-relocate natin yung mga chair. Ginigilid muna natin. So, relocate the object. How to do that? We relocate the object. No? We rearrange objects. Pagkatapos makapag-perform, makapag-sumayaw sa Lord, tsaka lang natin ibinabalik. So, may mga habit tayo, may mga bagay-bagay na baka naman rearrange lang, relocation lang ang kailangan. Hindi naman talaga, rearrange lang, hindi naman kailangan totally tanggalin. No, hindi natin sinasabing tanggalin natin lahat. We have to assess ourselves. Ano ba yung mga bagay na sa palagay mo kailangan kong rearrange? No? Kailan ba ako nagne-Netflix halimbawa? Baka naman kung kailan mag-worship bukas, tsaka ngayon ako magne-Netflix the night before, talaga matutulog ka sa worship. No? Makakatulugan mo talaga yung preaching. Kasi hindi mo nung pinaghandaan. Kasi naghahanda rin tayo para sa worship. No? Sa day nga po, pag nakikinig kami ng message, naka-lights off pa kami. Kaya ang sarap matulog. Lights off Ang maliwanag lang yung screen. No? Kaya dapat, the night before, wala mo ng Netflix. So, hindi natin sinabing tanggalin yung Netflix kung nakakatulong din sa'yo at na-distress ka, pero ilagay mo sa tamang, you have to rearrange it. Hindi yung kung kailan ka sasamba the night before, tsaka ka mag-Netflix. Nakukuha niyo po yung mga pinag-uusapan kasi natin, rearranging. No? So, ganun. So, dapat alam natin what to relocate, where to relocate, what to arrange, how to rearrange it, para lang mabigyan natin ng daan, ng space si Lord. Huwag yung kung kailan magba-Bible study, tsaka kagawa ng ibang bagay. Hindi sinasabi ng church na tanggalin mo, i-rearrange mo. Or, baka naman, kailangan talaga uprooting o tear down. Kayo lang po makakasagot doon. Kasi pag tao pa nagsabi sa iyo, si ate, yung leader pa ng church, nagiging judgmental ang dating nila, sasama ang loob mo, dapat ikaw na lang. You learn how to listen to God.
Alam mo, hindi pwedeng hindi mo alam. Alam mo nga hindi nga pwedeng hindi Alam mo, you just be honest to yourself. You pray and you listen to God. For sure, malalaman mo. Huwag magmamaang-maangan. Laro lang yun You're just playing innocent pag ganun. Hindi pwedeng hindi mo alam. Manalangin ka sa Diyos at malalaman mo talaga what to uproot, what to tear down. So mga kapatid, to clear a certain area, relocation, rearrangement, uprooting. Kayo lang ang nakakaalam yan. Ano sa mga pinagkakaabalahan natin? Ano sa mga bagay-bagay ng buhay natin? Ang kailangan ko bang i-relocate? Itong bagay na ito, hindi naman kailangan talagang totally alisin. Okay lang tayo dito, dear. Hindi naman to. Godly naman ito, hindi naman to masama. So, siguro nakakahadlang lang siya kasi mali yung timing. So, ilipat natin. Kayo po ang mag-isip. Amen? Pero pag uprooting na, please, don't harden your heart. Mangusap sa inyo ang Panginoon, kausapin kayo ng Diyos. Dapat, i-uproot natin, iwanan natin, Lord, help me. Kaya nga kanina, ang ganda ng kanta natin, basagin mo ako. Kasama yun sa pagbasag ng Diyos, para matulungan ka ng Diyos, tanggalin yung dapat tanggalin. Yung mga galit ba naman, yung mga hindi pagpapatawad, sobra yun. Di ba napag-usapan natin minsan na ituro ko dito yung tungkol doon? Huwag namang hindi ang dami namang binadala na pupuno yan. Kumbaga sa cellphone mo, kakain ng memory yan. Ang pangit-pangit tong shot dyan Ang pangit-pangit tong picture mo dyan Patburahin mo na yan. O lagay mo na lang kaya sa external memory. Huwag na dyan, huwag na i-display. Nakakarami lang ng memory Pangit yung may galit. Pangit yung may inggit. Pangit yung may inis. Pangit yun. Mapupuno ka doon. Kaya magpabasag tayo sa Diyos para magkaroon ng espasyo ang Diyos. Ilagay yung mga dapat mailagay sa atin para dadalhin tayo nun sa wangis ng Panginoon. So, step number 2, to provide space for the change, we should clear the area. At pangalawa po, to let God build upon the cleared area. Matapos mong ma-build, matapos mong linisin, matapos mong i-uproot yung dapat i-uproot, i-rearrange yung dapat i-rearrange, ask God to use the area. Lord, fill it with activity na dadalhin ako sa wangis mo. Yung pababaitin ako. Bible study here, Bible study there. No? Panunood ng mga bagay na makapagpapayaman ng pananampalataya rather than sa mga bagay na tatakutin ka. Sinong mahilig manood ng mga nakakatakot? Tapos iihi lang, magpapasama pa sa asawa. Kaya galit na galit ako sa mga anak ko kapag ka, Tatay, I'm scared. Sinabi kong manood, kasalanan mo, pinunood mo yung, ganoon. Hindi kasi namin sila pinunood ng mga ano kasi nga, napupulyot yung utak, naniniwala na may multo, naniniwala na, alam mo, naandun na yun No? So, tinakot mo yung sarili mo. Kasalanan mo yon. Ikaw bahalang mag-uproot, i-uproot mo yan. No? So let God build the area. Hindi madali, pero posible. Sabi ng Bible, no? Yung binasa natin kay Isaiah 30 verse 8, sabi niyo, yet the Lord longs to be gracious to you. The grace of God is always there. It's overwhelming. It's all sufficient. So, ang problema ngayon sa mga Kristiyano, the space longs to change, but they shortchange themselves by not creating the space for change. So, ang problema, wala sa Diyos. No? Ang problema, nasa atin. No? Tayo ang may problema. Kasi marami sa atin, no? Too often, we shortchange ourselves by neglecting to create. Ano ba yung shortchange? Parang hindi natin binibigay yung hinihingi. No? Hindi natin na parang what is being expected, hindi natin ginagawa. What is being required, hindi tayo nag-e-effort para gawin. Yun ang shortchanging. So, maraming mga Kristiyano, we often shortchange ourselves by neglecting to create a space. No? Neglecting, yan ang sinasabi diyan. Create a habit. No? Dapat pati yung mga habit natin, yung gawin natin, it leads you to Christ-likeness. No? Sa pagiging mabuting Kristiyano. And even condition through which change can actually take root. Kaya intentional. Hindi pala no? Kasi nung ako yung unang maborn again, kala ko, bag tinanggap, sabi ng Bible, ang sino mang na kay Kristo, isa ng bagong nilalang, wala na ang dating pagkatao, siya ay bago na. Lord, ba't nagagawa ko pa rin ito? Kaya minsan ako-condemn ka pa. Ang sabi ng Bible naman, there is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Pero bakit pag nagkasala ko, parang feeling ko, hindi na naman ako worthy. Kaya pag ganun-ganun ka, laging guilty, tas okay na naman. Paglabas na dyan, hindi na naman. Ang hirap ng ganun pakiramdam. No? Kasi iba yung iba yung naging unawa natin dun sa verse. Kasi nung sinabi ng isa ng bagong nilalang, wala na ang dating pagkatao, walang bago na, spiritual standing mo yon. Before the Lord, that's how you are being seen by God. Ganun ka tinitingnan ng Diyos Ama. Malinis, banal. Kasi yun ang estado natin spiritually Di ba? We are justified, we are sanctified, and we are washed. Di ba? Washed, justified, sanctified. Yun tayo sa paningin ng Diyos. Pero, actually, sa pang-araw-araw nating pamumuhay,
Hindi ganun. Kasi working in progress tayo. Kasi proseso nga yun eh. Amen? So, nung ako'y bago-bago mananampalataya, nalilito ako doon. Sabi, kala ko babago ng pagkatao. Parang andali ko pa rin magalit. Parang ano. Kasi it requires training. It requires removal. It requires providing space for change to happen. It requires to be intentional. It requires reading the Bible, attending Bible study, prayer, worshiping the Lord. And it's a process. Gradual change. Until, kaya nga sabi ni Paul, from glory to glory, He's changing me. Glory to another level of glory. So, hindi parang instant glorious kagad. From glory, step by step, may proseso. At walang problema doon. Sabi ni David, you remember, Lord, that I am dust. Ang mahalaga, hihingi ka ng tawad. No? Hindi ko ini-encourage na magkasala, ha? Pero sinasabi ko, yun talaga. Nagkakasala talaga. Pero hindi ka tatanggapin sa langit base dun sa ginawa mo sa araw-araw. Kasi talagang babagsak tayong lahat sa langit. Hindi tayo talaga dapat karapat-dapat. Lahat tayo failed. Kaya ka pasok sa langit because of Christ. Because you are washed, you are justified, you are sanctified. Ang trabaho mo na lang ngayon para magmanifesto yung pagiging wash mo, pagiging justified mo, at pagiging sanctified mo. Nilinis, pinabanal, pinawalang sala. Para magmanifesto yan, para makita sa'yo yung pagiging washed, pagiging sanctified, pagiging justified. Provide space for God. Yun ang dapat natin gawin. Amen. Ang problema doon sa atin yan. Gustong-gusto natin pero hindi tayo deliberately gumagawa ng space, mga kapatid. We're hoping for transformation but not fully providing time, providing space, discipline. It takes discipline para maging present lagi sa Bible study, sa mga D group nyo. It takes discipline. Talagang minsan you have to say no for a party. Sure ka? Ang dami pa naman party. Kung usually marami pa rin namang D group. Marami pa rin kasi. Pero yun nga Hindi ba sabi si keep first the kingdom of God? Siguro yung one time mawala ka dun sa D group dahil talagang may party na hindi mo maiwasan, dahil importanteng tao at baka ma-offend. Pero kung lagi na, paano yun? Lagi naman may nagpa-party, lagi naman may talagang set aside mo na si D group. Hindi ganon. We have to create space. We have to be disciplined enough, no? And of course, give support, for transformation that transformation usually requires. Kasi it requires. Yung transformation, kailangan niya ng time, kailangan niya ng space, kailangan niya ng discipline. Amen? So, pangalawang problema po ng mga Kristiyano, they are so full, They are so full of activities, that God no longer has a space to deal with them as God places. Okay? So, dapat mayroong retreat. Dapat alam mo kailan, teka muna. Parang sobra na akong busy. Baka kaya ako parang stress na stress at pagod na pagod. Kaya ako parang feeling ape. Ape ka talaga. Ganda-ganda nga ng sasakyan mo Nakukuha mo malungkot? Nakukuha mo magreklamo sa buhay? Sigurado ka, nagre-reklamo ka talaga niyan. Naka 5 digits ka na ng sahod, may reklamo ka pa? Paano yun? Baka may problema na sa spasyo. Baka punong-puno na yung puso mo ng maling bagay. Kaya hindi mo ka na nagiging magpapagpasalamat. They are so full of activities that God no longer has a space to deal with them. So dapat you know how to retreat. Alam niyo ba that Jesus is a man of retreat? Naalala niyo yung mga instance kuya? Naalala niyo magpapaalam siya. O sige, andyan lang yung ministry para sinasabi ni Lord. Tapos na tayo, nakapagpakain na tayo. Punta muna tayo sa isang tahimik na lugar. Kaya nga may Gethsemane At hindi lang Gethsemane, madalas ina-isolate ni Lord yung kanyang mga disipulo at doon sila nagmumuni-muni. Lumalayo muna sila. Retreat yun. Kaya pagbalik nila, kahit ang bibigat na sinasabi ng mga escriba at mga pariseo sa kanila, okay lang, malakas na naman sila, strengthened na naman sila. Nakukuha niyo po yung beauty ng retreat, quietness, and solitude. Kahit nung bago siya mapako, nung bago siya dakpin, nasaan si Jesus? Nag-retreat siya dun sa Gethsemane. Sabi niya, samahan niyo naman ako. Di ba sinama niya mga niya? Tapos pagbalik niya, tulog na naman sila. Hindi mo lang ba kayo makakapagpuyat? Malapit na ang oras ng tao, dadakpin ako. Di ba? Pagbalik nila, tulog na natin, dumating na yung mga... Anyway, sinasabi lang natin, Jesus Himself exemplified retreat. So dapat alam niyo when to say no muna, break muna, tahimik muna tayo. Bahay lang tayo. Muni-muni, usap-usap, tumba-tumba. Ngayon, ganda-ganda na ng tumba-tumba. Pumunta ka sa mga leros, ibang level ang tumba-tumba nila doon, talagang pinipindot lang yun. Talagang makakatulog ka doon. Ewan ko lang kung makapag-meditate ka rin, uncle, baka pag ako, ganun ang hinigang ko, tulog. Hindi effective sa akin, matutulog ako sa ganung klaseng upuan. Yung lazy couch ba yan o chair. Anyway, so yung mga kapatid, huwag nating imistok ang activity to spirituality. May mga bagay na parang, tandaan natin dapat klaro po sa atin mga kapatid, ang time for the king and time for the kingdom.
Hindi rin naman, wag naman extreme, na sobrang busy ka sa ministry, okay na okay din yon. Minsan, kahit sa ministry, you have to retreat at times. Agree? No? Kasi time yun for the kingdom. Iba yung time for the king. Remember Martha and Mary? Martha is an example of a Christian busy with the kingdom, but not with the king. Kaya sabi niya, Guru, sabihin niyo naman yung kapatid ko. Busy-busy ako dito, naggumagawa ng karak para ipainom dito sa mga bisita niyo. Tapos, siya naman paupo-upo dyan. Nakikinig. Ano sabi ni Jesus sa kanya? Martha, Martha, masyado kang abala sa maraming bagay. Punong-puno ang puso mo. No? Create a space for me. Sit down here. Parang ganun. Kung ipaparaphrase mo, sabi niya, pinili ni Maria ang mas mainam na bagay. Mary chose the better things. At yun ay umupo kay Jesus. Makinig kay Jesus. Magpabasag kay Jesus. Amen? Amen? Kaya parang nung namatay si Lazaro, mas maraming reklamo si Martha eh. Naku, kung nandito lang po sana ako, hindi sana namatay ang kapatid ko. Luke chapter 11, basahin nyo. Di ba? Sino mas daldal ng daldal? Sabi niya, sinasabi ko sa iyo, mabubuhay ang kapatid mo. Opo, mabubuhay, pero sa kabilang buhay na, hindi dito. Hindi, ako nga ang buhay eh. Sabi niya, hindi. Ganun. Sa ganun siya, bakit? Hindi kasi umuupo. Hindi kasi nagpa-quiet time. Wala kasing space. Punong-puno na activity. Hahawak ng cellphone 3 oras. Ganon. Tapos namumula ni mata, naluluhaluhan ng ganon, tapos gaganon ulit. Gusto pa rin, magkakapi pa. Kapatid, 12:00 na. Nagka-gadget ka pa. So where's the space? Space for the gadget yun, hindi space for God. Okay, so, hindi ako galit. Ginaganon ko lang para mas maunawaan nyo. Di ba mas effective gumaganon? Pero wala akong epileptic dito, ha? So yan, so Christians are so full of their own ideas. Ang dami mong gusto, ito, ganon, punta dyan, okay din yun, okay lang mangarap. Pero huwag naman ma-sidetrack yung kapayapaan mo. Sobra ka ng stress eh. No? Huwag punong-puno ng sarili. Dapat laging kasama, kaya alam nyo, balikan nyo yung panahon na una kayo na born again. Ako, tanda ko yun. Kasi usong-uso rin sa Pilipinas, alam mo naman mga full gospel churches, walang pampatayo ng church. No? Yung long sleeve nga ng pastor, butas eh. Sapatos nga, nakanganga eh. Di ba ganyan mga typical na sa mga nayon, sa mga baryo, sa simbahan doon. Kaya pag mayaman, di umaatin sa mga born again churches eh. Malibang hipuin ng Diyos. Pero ang sinasabi ko lang, pag ganun, di ba? Ang pagbagong born again ka, lahat na nakita mo, uy, Barbie, nakakatuwa itong bahay na itong malaki, ang ganda mag-Bible study dito. Alam mo yung lahat na laman ng isip mo parang laging nakalink. Kaya nung ikaw ay pinagpala na may trabaho ka na, laging merong parang divine purpose. Laging, it always lead you to gospel ideas. It always lead you to things with eternal value. Ganon, kasi in love ka sa Lord, na-maintain mo yon. Pero the moment na mawala yun, naiiba eh. Kaya balikan nyo yung dating kayo. No, maiisip nyo, dati pag nag-isip ako laging, hindi pwedeng hindi kasama ang spiritualidad eh. Meron eh. Promotion ko sa trabaho, iba pa rin yung tingin ko. Pinimuto ko nunod para itong mga subordinate ko, at least I have access to them. I can invite them to church. They will listen to me kasi ako yung superior nila and they are my subordinates. Ganon. Hindi yung parang wala na. Hindi na aalis yung spiritual side of it. Lagi mong nakikita. Bakit? Because you have space for God. Amen? Paano na maintain ang unang pag-ibig sa Diyos? By always creating a space for God. Anong sabi ni Lord, di ba? Sa Laodicean Church, Revelation. Di ba? Hindi ka naman malamig. Hindi ka naman din mainit. Pero dahil di ka mainit, di ka malamig, maligam-gam ka, isuso. Ayaw ni Lord ng ganun. Ano po talaga, anak? Lab na labong ba ako? Hindi mo ako lab. Ang labo, hindi ko maliwan, hindi ko ma-distinguish eh. No, parang ganun. So dapat, malinaw. Mangyayari yun, mamimaintain natin yung palagiang ganun kapag tayo ay laging nagkikreate ng space. Kaya ang problema nga raw, we are so full of our own ideas, desires, plans that God no longer has a space to deal with us or with them. Full of emotions, biases, feelings that God has no space from which to deal with us or with them. Kasama naman ako dyan. So space, create a space for thankful reflection. Intentional yan, hindi yan automatic. Pag di ka naglubay ka sa social media, hindi ka magkakaroon ng time to be grateful. Rather, time to be asking for more. Kasi alam niyo naman yung gusto kong sabihin. Sa social media talagang it will lead you to amassing a lot of things. Lalo kung afford mo naman. It will lead you there. Before you know it, kailangan ko na naman bumili ng additional space. Dahil parang napuno na ito. Ganun. Ilan ba talaga ang paa mo? Pero wala namang problema. Basta, ang sinasabi ko lang, nasa lugar.
Tumatawa ka, te. Ilan ang paa mo? At ilan ang sinusot mo? Walang problema doon, no? Pero sinasabi ko lang, wag naman yung, minsan parang puon mo na tuloy siya. Bibili ka ng sobrang mga mamahaling bag, tapos pagka nagasgas, galit na galit ka, gusto mo ng, mahal yan, ganun. Pero mas mahal pa siya dun sa anak mo, kikitusan mo yung anak mo dahil lang nagasgas niya yung bag mo. No, na parang minsan nakapedestal na siya, kasi di ba ganun? Nakapunta ako sa isang bahay, lahat ng mamahaling bag, may sariling istante. No? Pero yung isang malaking space na yun, nilagyan lang niya ng bag niya. Wala namang problema, pero minsan, pag-isipan natin. Ngayon, kung bibigay ka na sa church, may mga nagpapadala ka sa DCAS halimbawa, may mga tahanang walang hagdan, alam mo yung mga ganung mga foundation, pinapadalan mo without anyone knowing it, just you and the foundation, and of course the Lord, okay lang yun. Talaga sigurong sobra-sobra na that you can afford this. Reward mo yan sa Lord. Pero kung uuwi ka ng Pilipinas, yung tsahin mo, hindi mo lang maabot ng kahit 50 pesos. Aba kapatid, ang 50 pesos sa Pilipinas, wala nang value. No? Siguro makabili ka man ng keso sa halagang 50 pesos. Parang blade na yun, lili pa rin yun. Sa nipis. Doon pa naman magaling ang Pilipinas kung paano gumawa ng, yan ang skill ng mga Pilipino ng mga nagtitinda sa Pilipinas, kung paano mag-cut ng cheese na sobrang nipis. Na pag medyo nahatsing ka, lilipat yung cheese! Kasi ang nipis kasi tingi-tingi Ang asukal, walang pambili ng 1 kilo. Kaya tayo lang, only in the Philippines, meron tayong asukal nakalagay sa ice candy. Pabili po, kape, ilang timpla? 1 o 2? 2 po. Eto, nakasupot na ganun yung kape kasi hindi mo kayang bumili na. Ba't mo ko ba sinasabi yun? Ewan ko, napunta doon So, space to be thankful for reflection for God. No? For the good that has been. Nagagawa niyo ba yan? Pag hindi ka tumahimik saglit at pinag-isipan, kaya sabi ko kanina, di ba? Parang, naghang, nawawala. Ayun. Yeah. If we will pause to think, we will find cause to thank. Kailangan mo mag-provide ng space. Kailangan mo nahimik, no? For thankful reflection on the good that has been. Grabe, Lord. Ang sarap kasi lagi mo naiisip yung goodness ng Lord. Kaya kahit may mga kakaguluhan sa Senado, nakakahilong mga balita, hindi ka basta, kasi you are being, surrounded ka ng goodness of God. The goodness of the Lord is overshadowing you. Mas ramdam mo yung kabutihan ng Diyos, kaya kahit may pangit na nangyari sa Pilipinas, Lord, babangon pa rin ang bansa namin. Hindi parang tamlay-tamlay mo, grabe na, ganito na yung Senado, ganyan yung Kongreso, tapos mga puro maleta, tapos may lumindol pa. Down na down ka na. Kasi hindi mo hinahayaan na mapuno ka ng mga, wala kang ganito. Pag may ganito ka, you can handle almost everything. Kasi strength ng Lord yun. No? Create a space for forgiving reflection on the good that has not been. You feel so sorry kasi na-miss mo yung gusto mong targetin, yung gusto mong magawa, yung gusto mong mangyari, hindi nangyari, hindi mo na mapatawad ng sarili mo, mali talaga naging decision ko, hindi talaga dapat ganun Ba't ba kasi ganun? You be forgiving of yourself. Space for forgiving reflection. Sometimes you have to sit down and be quiet before the Lord para mapatawad mo yung dapat patawarin, lalo ang sarili mo. Because learning to love yourself is the greatest love of all. Biglang naging kanta, di ba? Tama rin naman kasi. Learning to love yourself. This is the greatest love of all. Hindi ko alam yung sunod. Close the windows, come alive. Iba naman yun, napakasama ng kanta na yun. Yun na yung kanta ng mga kulasisi. Yung may kulasisi. Close the windows, come alive. And it will be all right. Di ba ganun yun? No need to bother now. Let it out. Let it all begin. Kaya napakasama ng kanta. Kanta ka ng kanta. Kung meron mo maganda, yung hawak kong beat, okay lang. Hawak mo ang beat. Okay lang siguro yun. No? Okay lang siguro yun. Sa Senado nga, hawak daw nila yung beat Pero yung mga song naman na, close the window, come alive. Huwag naman ganun mga kapatid. Kung meron magandang kanta, yung maganda naman nakaka-inspire. Halimbawa, bibilit ka sa isang nabigyan ka ng chance, pinahawak ka ng mic. Have you stolen mo? Talaga yun ang kakantahin mo? Mga nakaw na sandali. Pangkulasisi yun, pangkabit yun, Brad. Ate, wag yun. Is all that we share. You got your family, and there need you back there. Though I try to resist being last on your list. Kaya nga, sa kanya yung Valentine, ikaw pre-Valentine. Kasi merong asawa Kaya sa pre ka o kay sa post. But no other man gonna do. Sinungaling yon. Create your space for God at malala mo, niloko lang pala ako.
Amen? It's just a matter of creating space for God. Hallelujah. So space, the empty place where we give up significance. Yung mga bagay na sobrang natitreasure mo na. Pero tingnan natin kung tama bang i-treasure pa natin. Baka kailangan we have to lose, no, and let go of it. Yung power, the position, the possession, the dreams, the aspiration, the desires. So the Lord, eto, pakinggan niyo mabuti, can take what He likes to take. Space yan. Pananahimik yan, hindi yan magagawa ng Diyos kapag hindi ka nanahimik. So that the Lord can return to what He likes to return. And the Lord can give what He likes to give. Hindi ka thankful. Hindi ka nagpapasalamat. Kasi hindi mo naman nakikita yung gusto ng Diyos para sa'yo. Punong-puno ka nung gusto mo lang at hindi nung gusto ng Diyos. Di ba sabi ng Bible, 37:4 ng Psalms, delight yourself in the Lord and He will give the desires of your heart. Bakit ganun? Kala nung iba, magic yun. Ay, sige, mag-ministry ka, mag-ano ka, you delight yourself, you focus your heart in doing the ministry para i-bless ka ng Lord. The Lord will give you the desire. No. Actually, when you focus your heart to the Lord, no? When you empty, you provide space for God, ang nangyayari po doon, nagkakaroon ka ng heart transfer. Nawawalan ka ng mga panglasa sa ibang bagay. Kaya, ang dali-dali mo na ngayon, and He will give you the desires of your heart. Yung desire ng Lord para sa'yo, agree ka doon. Gusto mo na yun. Yun yung tunay na diwa ng Psalm 37:4. So, in conclusion, mga kapatid, tuwa yung isang kapatid na makita ang conclusion, ending na ito. Tapos na si Kuya. Ayan. So, you very probably know your need to change. No, mga kapatid? You may even really need to change. So, ano pa sinasabi dyan? In conclusion, change happens when we give God the space. When we empty ourselves of biases, of emotions, of desires, of activity. Amen? So, change can happen. Transformation can happen, begins, no, when we make room for God. Laying aside our biases, laying aside our emotions, yung galit, yung inis, laying aside our desires and distractions so He can reshape us. Okay? Part of conclusion, when we let go of what we value and live to the Lord, the decision of what we lose and keep. No? Transformation begins when we release our attachment. Diba sabi ko sa mga previous messages, blessed is the one who know how to enjoy the physical blessing, but they are detached enough. Alam mo yung attached enough ka para alagaan mo yung binigay ni Lord. Ingatan mo naman yung sasakyan. Hindi ka dapat maging burara. No? But not to the point na pag may nakagasgas, talagang mas pahahalagahan mo yung sasakyan mo kaysa dun sa tao na nakagasgas ng sasakyan mo. Hindi ganon. Attach ka na ng sasakyan. Hindi na unhealthy level of attachment na yon. Attach enough para maging mabuti kang katiwala ka, but detach enough para pag nawala siya, it's just okay. It's just material things. Things will just come and go. The Lord can provide another one. Or baka naman tapos na para dyan, okay lang yan. Yun talaga yun. No? Ganon. Kaya bless yung mga taong alam i-enjoy ang mga bagay-bagay, pero hindi sila attached doon. Pag kailangan na magpaalam nun, okay lang sila. Okay? Change happens when, in solitude, we realize the need for, and we get really convinced to change. Okay? Mga kapatid, maliwanag po. So change happens in solitude. Change happen when the need for change becomes a conviction. So bilang hamon po sa atin ngayon, as we are about to end, you create the space. Amen? Create the space. Pakisabi sa katabi, create the space. Okay. Ano ba ang tanong is, what must you rearrange? What must you remove? Uproot, destroy, to give God the space. A question that only you can answer. So mga kapatid, once again, where's the space? Palakpakan po natin ang Panginoon.